Hello, hello. Hello, magandang hapon sa lahat. This is Justin, Talk News PH. Good afternoon to our regular subscribers na nandito ngayon sa ating episode na to. Nakikinig and to some new viewers, and I hope you will visit Justin Talk News PH permanently, or if you have your spare time, maki-visit naman dito sa Justin Talk News PH. And bago tayo magsimula, gusto ko lang i-request sa inyo na paki-like naman, paki-pindot naman yung like para naman gaganda ang ano natin, ang posisyon natin dito sa YouTube. Then of course, you share, paki-share naman, paki-share ng YouTube na to, channel na to kung gusto ninyo. And also, ang pinaka-importante, try to subscribe for those who have not yet subscribed. Paki-subscribe naman kahit pa isa-isa para lumaki ng konti ng maliit na channel na to. This afternoon, itong hapon na to, meron tayong pag-uusapan. Actually, parang continuation ito doon sa vlog ko kahapon, kasi ang vlog ko kahapon I think halos pareho ng topic na to, but ito culmination na doon sa sinabi ko, because I was saying, as I can remember, na si Attorney Nick Kaufman is planning to file a petition questioning the jurisdiction of the ICC over the Philippines. Parang ganon. Kahapon yun, may plano pa lang. Pero I think bago siya nagsalita sa press, nagawa na yung petition na yun, na yung pleading na yun, na actually was written by Attorney Jacobs, Professor Jacobs. So ganyan ang nangyari. So ngayon, itong pag-usapan natin with regards to the pleading na sinampa nila sa ICC court, sa ICC pre-trial chamber. So ang tanong din dyan, may tanong tayo dyan sa topic natin, dyan sa thumbnail natin, na mapaaga ba kaya ang pag-uwi ni President Duterte? So ito after ma-dismiss ang kaso, talagang mapaaga. So the possibility is very high. Napakalaki ng probability na mapauwi si President Duterte with the present ongoings, mga development na nangyari ngayon dito sa kanyang kaso, at ang mga galawan at ang mga ginawa ng kanyang mga magagaling na mga defense lawyer para matupad itong intensyon na to, itong ambisyon natin na mapapauwi si President Duterte sa madaling panahon. So ito na ngayon yun. So maraming nag-anticipate, maraming nagtatanong, bakit ang tagal? Kasi dito sa Pilipinas, di ba, mabilisan yung mga pleadings na ganyan. Pag nandyan na, kahit na meron namang regulation ang Supreme Court na kailangan 90 days mag-submit na kayo after, kung ma-determine na yung anong kaso, kailangan makapile na kayo ng pleadings mo within a 90-day period. So dito parang pasok pa rin kasi nasa 50 kung ibase natin sa Supreme Court regulation dito sa Pilipinas. So ang ano lang dyan, iba kasi ang galawan ng tulad niya, napakasila na kaso na to, tulad ng kaso na crimes against humanity na sinasampa nila laban kay President Duterte. Napakasilan at maraming observer dito sa mga proceedings dyan sa ICC. Kaya siguro ganyan talaga ang ginagawa, ang proseso na ginagawa ng defense team na sina Attorney Nick Kaufman at si Jacobs. Ano ba yung first name ni Jacobs? So yun ang nangyari. Ngayon, ito nga
marami tayong hindi na maliwanag sa atin, lalo na tayong mga liman lang. O kung meron man tayong kunting kaalaman sa batas, ayun sabi nga nila, muntik na maging abogado, muntik na maging lawyer, muntikan lang. Oy mga classmate, pasensya na. Ngayon, yun nga ang ginawa ni attorney Nicholas Kaufman. Talagang nag-file sila ng petition. So ano ba itong petition na to? Ang petition na to ay questioning the jurisdiction of the ICC over the Philippines. May question, no? Kaya walang jurisdiction ang ICC para litisin ang kaso ni President Rodrigo Roa Duterte sa kanilang sala, sa kanilang court, kasi hindi na nga tayo member ng ICC. Yun ang pinaka main reason dyan. Hindi na tayo member. Ang pagiging membro din sa ICC is voluntary. At voluntary ka rin namang gustong umalis, pwede kang umalis. O hindi ka naman forever nakataya dyan sa ICC. So pwede kang umalis, at umalis na tayo noong 2018, hindi na tayo member. So anong mga contention ng mga makakaliwa, mga leftist, ating mga kaibigan, na yun ang nagdala ng kaso na yan dyan sa nagkanulo, sina Boying Remulla, sina Lacanilaw, si PBBM ang nagkanulo. Ano bang pinaka main contention nila? Bakit may jurisdiction pa rin ang ICC over dito sa kaso ng AGK na nangyari sa Pilipinas? Kahit naman klarong-klaro naman na walang due process ang pagkahuli nila kay President Duterte, at at the same time klaro-klaro naman kidnapping ang ginawa nila, at kidnapping and abduction ang ginawa nila kay President Duterte. So ang sinabi ng opposition, ng kalaban, ng prosecution, na meron pang jurisdiction ang ICC doon sa mga krimen na ginawa between 2016-2018. Yun, meron pa kung saan tayo member. 2015 to 2018 kung saan pa tayo member. Pero ang pinag-usapan, sabi ni Ascuna, retired justice, totoo naman na meron. Kung meron mang mga charges na nangyayari sa mga panahon na yun, dapat dito na sinampa sa Pilipinas. Kung pag-usapan ang pagsampa sa ICC, sinabi nila ng prosecution ng itong mga nagdala ng kaso, yung mga leftist, na meron pa rin jurisdiction ang ICC dahil nagkaroon ng preliminary examination noong 2018. So yun ang basihan nila. 2018 nagkaroon ng preliminary examination. Ngayon pala dito sa statement dyan sa pleading ni Professor Jacobs, nakalagay na ang preliminary examination ay hindi pareho sa preliminary investigation. Magkaiba yun. So sa preliminary examination na ginawa nila noong 2018, tiningnan nila yung kaso, pero walang request for parang request doon sa pre-trial chamber na i-request na magkaroon ng investigasyon, actual investigation na talaga. Walang ganyan nangyari. Mayroong request na ang term nila pre-trial, naghumingi sila ng pre-trial leave of court. Alis muna sila doon sa ano na yan para magkaroon ng preliminary investigation. Iba yun sa preliminary examination na nangyari noong 2018. Ang problema nila, nagsampa sila ng request for preliminary investigation 2 years after na. So ang regulation kasi kailangan
after you return yung membership mo sa ICC noong 2018, March 2018, lahat na kaso na sa tingin mo nangyari nung member pa ang Pilipinas sa ICC, kailangan may isampa na ninyo o doon sa magrereklamo, yan mga leftist na yan, within a 1-year period. So kailan ba ang 1-year period? From 2018 to April 2019. May term pa nga doon na nakasaad si Attorney Jacobs, yung rationality temporal. Kung yung oras na pagsampa mo ay acceptable pa ba? As a case na mag-undergo ng preliminary investigation, na nangyari hindi eh. Kasi after 2 years na, parang June na sila 2021 nakapagsampa. So wala na, paso na, 2 years na, I think 2 years, 19, 20, tama, 2021 na sila nakapagsampa, June. So yun ang nangyari. So hindi na pwede mag-conduct ng preliminary investigation na hindi naman talaga rin natuloy. So yun ang problema ngayon ng mga prosecutor. So yun ang punto na diniin ni Nick Kaufman, na wala talagang jurisdiction ng Pilipinas over the Philippines during that time. So yun ang nakasaad sa batas nila. Kung wala ng jurisdiction, bakit lilitisin pa natin ng mga kaso sa tingin ng tingin natin na lumabag ang Pilipinas? So even the SOG, ganito, may pagkakamali lang kasi ang SOG noon nung sinampa nila yun noong 2022. Kaya nga ito si SOG Secretary General si Medardo Guevara, pinanindigan niya yun nung lumabas itong ngayon, question about jurisdiction. Talagang nanindigan siya na wala talagang jurisdiction ng Pilipinas. Kaya naalala mo, marami pang nagagalit sa kanyang mga tauhan, mga kabinete ni PBBM. Bakit hindi siya sumang-ayon sa posisyon ni PBBM? Sa totoo lang, ang unang posisyon ni PBBM, walang jurisdiction eh. Nang nabuyo ni Boyeng, nasulsulan ng husto na dapat gumanti tayo, ganyan ang gagawin natin. Susuko na natin to President Duterte para manalo tayo sa upcoming election. Na malaking pagkakamali, baliktad ang nangyari. So, ang nangyari, sabi ni Medardo Guevara, ang focus nila kasi noon, nung nireklamo nila doon, dapat nakapokus sila sa issue ng jurisdiction. Ang ininsist doon ni Secretary Medardo Guevara, SOG, na may complementarity pa. Ibig sabihin, able and willing pa yung mga korte natin sa Pilipinas. Na totoo naman. Mangyayari lang yung intervention ng ICC kung hindi na nag-exist ang judicial system sa isang bansa. Katulad ng mga African countries na talagang wala na yan. Breakdown na ng government functions. At kasama dyan ang judicial system nila. Wala na mga korte sa kanila. Kaya pwede talagang mag-intervene ang ICC. At yun din naman ang intention ng ICC. Yun naman ang isa sa mga purpose ng kanilang charter. Na kung mayroong mga ganyang bansa na nag-undergo ng ganyang mga situation na wala ng hustisya, na umiiral, dapat sila ang pumapasok. Pero hindi yan totoo dito sa Pilipinas. Kasi hanggang ngayon, noon pa, talagang mayroong vibrant ang justice system natin. At yun doon sa reklamo, doon sa petition na final ni Solicitor General Medardo Guevara, yun ang focus niya. Ang problema doon, nakalimutan niya. Pero actually, minention niya yung with regards to the jurisdiction of ICC. Kuni-question din niya yun. Pero hindi lang diniin ng gusto. Parang isang paragraph lang yata
ang linagay niya doon na explaining na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. So nung pagbutuhan, ang nangyari, maraming bumuto dito sa mga na hindi with regards to the jurisdiction, kung hindi doon sa complementarity, hindi sinang-ayunan. Kaya natalo ang Pilipinas nung petition na yon. So, inabot ng 2 to 3, 2 ang ayaw, 3 ang sumang-ayon, or parang nag-abstain yata yun. Hindi, pumuto sila for pabor sa Pilipinas. Pero talo sila. Pero yung tatlo, nagsabi, kasi dinala ni Medardo Guevara doon sa appellate court, inaapila niya yung decision na yon. Ngayon, ang sabi ng appellate court, hindi kami pwede mag-decision, magbago ng mga bagong appeal, okay, na with regards to sa jurisdiction. Kasi nung una, hindi mo yun inallege, hindi mo yun sinabi, hindi mo pinaratang na wala talagang jurisdiction. At dito sa appellate court, hindi na kami makapag-decision with regards to that. Dapat sana doon pa sa investigation stage ninyo, sinabi yan, inallege ninyo, or pinaratang ninyo na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya natalo. So ngayon, wala namang epekto yung decision na yun. Kasi hindi pa naman sila nag-decide with regards to the issue of jurisdiction. So ngayon, yun ang bring out ni Nick Kaufman at ni Attorney Jacobs, ni Professor Jacobs. So iba ang nangyayari ngayon. So ibig sabihin, kung pakinggan natin yung tono ng pananalita ng mga judges ng ICC, alam natin na talagang mabigat ang issue ng jurisdiction. Kaya the probability na ma-dismiss ang kaso napakalaki. Kasi doon pa lang sinabi nila, hindi mo kasi inallege. Kaya hindi kami nag-decision dyan. So hindi sila nag-decision. Ngayon, matalino din ito sila Nick Kaufman at saka si Jacobs. Sa analysis nila, ito ang gagawin natin para talaga ma-dismiss na itong kaso na to. Tutukan natin itong issue ng jurisdiction. Sa tingin nila, yan ang magpanalo sa kanila sa kaso na to. So, yun ang ginawa nila. Talagang nag-submit sila ng pleading na yan. Ngayon, with regards to the answer, sa decision, wala pang decision yan dahil papasagutin pa nila yung prosecution, yung kabilang side, kung ano namang maiko-comment nila, ano namang pleading ang may sasubmit na with regards dito sa petition na final ni Kaufman at ni Jacobs. So yun ang mangyari. Ang problema, I don't know kung gaano katagal, 30 days, 10 days, bago ang taning doon sa sagot. Kung sabihin, kasi nagdesisyon na rin sila doon sa mga ebidensya na kailangan 10 days lang, yung mga evidence na kailangan makita sa kabilang side doon sa defense, kailangan 10 days. Nagawa rin naman yan ng prosecution. So ngayon, I don't know kung anong decision ng ICC, mga judges, kung bibigyan ba rin nila ng 10 to 20 days o hindi naman siguro 50 days. Masyadong malayo na yon. Pinakamahaba na siguro dyan ang 30 days or 15 days. Kasi nung una parang nagmamadali sila Kung ngayon, kung gusto nila magmadali, kailangan mag-decision sila na maiksi lang ang oras na ibinigay nila para sasagot ang prosecution. So yun ang hihintayin natin. After sumagot ang prosecution, tanungin din natin kung paano nila ipaliwanag, paano nila dipinsahan yan, yung sagot na yan. Na yung preliminary examination, hindi yan preliminary investigation. Hindi yan kasama doon sa proseso. Examination lang. Di ba? So, kung magiging sasang-ayon ang ICC court nito, ang mga judges na totoong walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas doon sa mga pinaratang na kaso kay President Duterte.
So mangyari niyan, mapauwi talaga si President Duterte. So yung mga witnesses, anong mangyari? Wala na yun. Wala nang confirmation hearing sa September. Hindi na tayo aabot ng September. Baka Mayo na nga itong buwan na to. Makauwi na si President Duterte. Hari nawa, at we pray hard for that to happen. So bago siguro ang bagong June, May, June, ganyan. Bago magkaroon ng suna si BBM, baka nandito na rin si PRRD. Sa panahon na yun. Kung sakaling katigan ng judges ng ICC ang pledges ni Kaufman at ni Jacobs. So malamang mapauwi na maaga si President Duterte. So happy ang buong Pilipinas yan, at ang buong mundong mga Pilipino na sa buong mundo ay sobrang kaligayahan na matamo during that period kung mangyari man yan. So gagawin natin, patuloy pa rin tayo dito sa upcoming election. Let's continue promoting Duterte. Ikampanya natin ng husto Duterte, then we promote na straight voting tayo. Boto tayo ng straight para naman yung mga balak nila na masama hindi na matuloy, at meron ng protection tayo na maibigay kay BP Sara para dyan sa impeachment na yan. So siguro dito kasi marami rin sa mga coffee shop, kung may nakakilala sa akin, marami nagtatanong, lalo na yung hindi gano'n silang updated, hindi nila alam. So sabi ko, makinig na lang kayo doon sa sa vlog ko para ma-explain ko dito. Mahirap dito sa coffee shop, dito tayo magsisigawan. Makinig na lang kayo sa vlog. So yan ang niyan, yun ang explanation based doon sa pleadings na sinabmit ni Kaufman at ni Professor Jacob. So magaling ito si Jacobs. So meron din namang president yan, yung case daw sa Burundi. Hindi naman nakastate doon, pero sa yung statement ni Kaufman, na-mention niya yan. Meron siyang statement, meron siyang interview na minention niya yung mga cases. Masyado lang kasing mabilis ang salita niya, kaya hindi ko nag-gets ng gusto. Ngayon, ito nga, so magantay-antay lang tayo dyan sa response ng prosecution, kung ano man yan. Then siguro mag-decide na yung ICC court whether to dismiss the case or hindi i-dismiss. Then patuloy tayo sa confirmation hearing doon sa by September 2025. At ang kutob ko talagang sasang-ayunan ng ICC ang pleading ni Kaufman at ni Professor Jacobs, at may liwanag na mapauwi si PRRD, si Tatay Digong in an earlier date, mas maagang date sa in-expect natin. So with this, hanggang dito na lang siguro tayo with this topic. Maraming salamat doon sa mga nakikinig at dumadalo dito sa Justin Talk News PH. At thank you rin sa mga bagong mga viewers, and I hope if you have not yet subscribed, please subscribe to this channel and paki-like and share this video to your friends and mga kakilala ninyo na are concerned, meron silang alinlangan para maliwanagan sila doon sa mga doubts nila with regards to this issue. So maraming salamat at magandang hapon, good afternoon, if wherever you are in the world. Don't forget to subscribe kahit pa isa-isa lang. Thank you and good afternoon sa inyong lahat.